mula sa ating Ama sa Langit para sa ating lahat. Kumusta naman kayo mga kapatid? Dalangin ko na merong mga benefits tayong nakikita sa ating pansamantalang pagiging mga homebodies sa ganitong mga panahon. Nawa ay maging bukas ang ating isip para makita natin ang kagandahan ng mga bagay kahit sa mga ganitong pansamantalang mga kahirapan na dinaranas ng marami. Mga hirap ng katawan, hirap ng loob, pero meron tayong Diyos na pwede nating sandalan at mayroon siyang liwanag na pwede maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ating pagsasama-sama dito sa live stream, nais ko siyempre una sa lahat may karoon tayo ng panahon na pagsalu-saluhan ang mga leksyon mula sa Biblia. At ang pamagat ng ating munting pag-aaral ngayon, the second command according to Jesus. Mark 12:30, love the Lord your God, sabi ni Jesus, with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. So this is the first command. According to Jesus, love God. Kasi tinanong siya, what is the most important command? Sabi niya, yan. Unang-una, love God. Then Mark 12:31, the second is this, sa pagpapatuloy ni Jesus, love your neighbor as yourself. There is no command greater than this. Yun daw, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa, ay parehong pagmamahalang yun. In-split lang natin into two sub-commands, into two, pero isa lang yun. To love God, to love others, that's the same. To love others is to love God, and to love God means you love others. So the second command, love your neighbor as you love yourself. So kasama ka rin sa mamahalin. Mamahalin mo ang Diyos, mamahalin mo ang kapwa, mamahalin mo yung sarili. Dahil iisa lang yan, ikaw, ang Diyos at ang iyong kapwa. So, how do you operationalize that? Especially in these challenging times. How do you love others? As you love yourself and as you love God. Help your neighbor physically. Alam na natin, hindi ko na masyadong hahabaan pa, pero wash your hands all the time. Kasi baka may nakahawakan ka ng mga mikrobyo, pumunta sa katawan mo, o maihawak mo sa iba, makapaghawak ka. Isaiah 1:16, so wash your hands, make yourselves clean. At pag pinag-usapan pa natin yung napakaraming mga katuruan sa Old Testament about bodily cleanliness, about clinical hygiene, maraming-marami yun. Kasi maraming silang beliefs about what is dirty, what is clean, what is unclean. But the point is, there is that consciousness that we should keep ourselves, our bodies, our hands clean all the time. You want to be kind to others? Help your neighbor physically. Cover your mouth when you cough, when you sneeze. Again, alam na natin yan. Hindi ko na sasabihin pang ako na una nagsabi sa inyo na baka na ako na yung huli. Pero ang mahalaga, iligtas natin ang kapwa sa maaaring mga mikrobyo na magmumula sa ating bibig. Kahit pa wala kang ubo, kahit wala kang sipon, huwag ka naman masyadong lumapit sa kausap mo. Meron naman kinakausap mo na dito na yung uka niya, yung kulang na lang kakainin ka na ganyan eh. Natalsik ka ng mga kung ano-anong mula sa kanyang bibig. Meron naman, pabulong-bulong pa, gusto pa yata kagatin yung tenga mo. Eh, nakikipag-usap lang naman. And even in this challenging times, ang dami mga lumalapit pa sa akin, gustong yumakap, gustong magsalita ng malapit, gustong magbeso-beso. Kahit pa nga, sinasabi na natin o konting physical distance. Tayo na ang umuna. At huwag tayong magtampo pagka yung mga tao lumalayo ng konti sa atin. In fact, huwag na natin abutin na nilalayuan. Tayo na yung huwag masyadong lumapit. Kahit sa kasambahay, kasama sa bahay, kamag-anak mo, kaibigan mo, mas buti may konting distance, lalo sa panahon na ito. Palipasin lang naman natin ito. Hayaan mo na natin silang makahanap ng mga gamot. Hayaan mo na ma-flatten yung tinatawag na curve na yan. Hayaan mo na natin maging under control ang sitwasyon. Makaluwag-luwag ang ating mga ospital at mga doktor. At saka na uli tayo magsikap na bumalik sa normal life. Kung sakali, huwag naman lolobin ng Panginoon na mayroong magkasakit. At least mamamanage ang ating hospitals, ng ating health systems. At least hindi na masyadong marami kasi na-control na, natutunan na natin kung paano ito i-handle. So, cover your mouth. Huwag kang gagamit ng mga kubyertos ng kasambahay mo, ng baso niya, kahit pa nga, magkakasambahay pa nga, para
doble ang ating mga pag-iingat. Leviticus 13:45, anyone with such defiling disease must cover the lower part of their face and cry out, unclean, unclean. So inuutos sila yun noong unang panahon. Pagka meron kang ketong, pag meron kang mga nakakahawang sakit, tatakpan mo yung iyong bibig. At tsaka mo ide-declare na ikaw ay unclean, ikaw ay unclean. Ikaw na magsabi nun kaysa sila pa magsabi sa iyo na, hoy, unclean ka, lumayo ka sa akin. Mabuti na tayo na ang naglalagay sa ating sarili sa tamang lugar at huwag tayong maramdamin, huwag tayong matampuhin kasi yun ang hinihingi ng pagkakataon. Walang personalan. Kasi ang mga mikrobyo hindi na may personal. Talagang yun lang careless o kaya yung talagang nadapuan ng carelessness ng iba o natsyempohan na mababa ang immunity ng iyong katawan, doon ka napapasok ng mga ganitong sakit. Sa ganito mga panahon, how do you love others? Keep distance. Meron naman, pinapayagan tayo, di ba, na lumabas para mamalengke, pumunta sa doktor, magpunta sa mga butika. Keep distance. Huwag tayong masyadong lumapit. Nakita mo, napapalitaan natin, maraming mga health workers, sila yung nakahawa kasi nga, na-expose sila sa malapitan. Siyempre, lalo nung una, may pupunta agad sa doktor kung may naramdaman, yung pala, positive na siya, naihawa na niya yung doktor, kailangan tayong dumistansya. I-treat natin ang ating sarili na possible carrier para hindi tayo maging tunay na carrier sa ating pag-iingat. Psalm 38:11, my friends and companions avoid me because of my wounds. My neighbors stay far away. And of course, that is the wise thing to do. Kesa naman, magkahawa-hawa. Gusto mo ba na may sakit ka, na pati kapwa mo, maihawa mo pa, wala na mag-aalaga sa'yo. So tama nang ikaw na lang yung nagkaroon nun para malaga ka ng iba sa tamang paraan, para mapagaling ka, at merong mag-aalaga sa'yo. Lamentations 4:15, go away, you are unclean. People cry to them, away, away, don't touch us. So they have that consciousness. So let us keep distance. Hindi ito social distancing, kundi physical distancing. Kasi kahit naman tayo physically distant, pwede pa rin tayo, pwede pa rin na emotionally, spiritually, socially close to one another in spirit. Pwede tayo magmahala ng hindi laging dikit-dikit. In fact, sa mga panahon na ito, yan ang expression ng respect. Yan ang expression ng pagmamahal, ng paggalang, yung hindi ka dumidikit para makapag-ingat ang lahat. Isa pa na pagmamahal sa kapwa, buy only what you immediately need. Yung kailangan mo ngayon. At saka siguro hanggang bukas, kung pinapayagan kayo mo balik, only every other day or 2 times a week or whatever, pero huwag mo namang sobrang ubusin yung tinda sa mga tindahan kasi wala nang mabibili yung iba. Nagugutom na sila ngayon, yung pala kailangan nila nandun sa cabinet mo. So, let us be very, very sensitive to other people. Exodus 16:16. Doon sila ay pinapakuha ng pagkain na nahuhulog mula sa langit. At ito ang utos niya tungkol dyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda, kalahating salo, bawat isang tao. You see, meron ng quota. Hindi ko pwede sobrang kumuha kasi mauubusan na yung iba. At saka masisira na yun. Hindi na yun magtatagal para bukas. Kaya mabuti pa, kunin mo lang yung para sa'yo lang, yung kailangan mo. Dito sa pinapaulan na ito ng mana o pagkain galing sa langit, meron mga iba nagsigurado. Marami silang kinukuha higit sa kalahating salop na sinasabi ng sukat na huwag mong lalampasan sa pagkuha. So ano nangyari sa kinuha nila? Nabulok lang, nasira lang. Hindi kasi sila nagtitiwala na bukas uulan uli ng pagkain. Kaya nagsisigurado sila, kinukuha nila, nag-hoarding sila. Pero di ba ang sabi sa atin ni Jesus, give us this day our daily bread. Yun ang prayer na hingin natin sa Diyos. Kasi yun ang way of distribution ng Diyos. Daily. That daily, of course, is not always numerically 24 hours. Maaring merong very, very blessed na binibigyan ng Panginoon in a natural way, in a way that is not making us unkind or cruel to others, na higit sa more than 24-hour provision. Pero ang sinasabi lang, huwag mong kunin yung para sa malayo pa kasi may nangangailangan nun ngayon. 2 Corinthians 8:14, masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakakatulong sa isa't isa. So kung sino ang mahina ngayon, siya ang tulungan ng malakas. At kung sino yung
magiging mahina bukas, yun ang tutulungan ng magiging malakas bukas, tulong-tulungan lang. Kaya kung tayo may karamdaman, huwag na nating ihawa yung iba para sila yung malakas, tayo yung mahina, matulungan nila tayo at malagaan at makapagaling. Kung tayo ang maraming provision, mahina yung iba, konti lang ang provision nila o kaya wala. Bigyan natin sila. Darating din naman ang panahon, nasasagana sila, lalakas sila. And who knows, baka tayo ang mga kailangan ng tulong nila. Panapanahon lang. Kaya kailangan lahat ng kayang tumulong ngayon, tumulong. That is the way that all of us will survive. Share what you have. Matthew 14:15-19. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis. Kayo ang magpakain sa kanila, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hatian niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi yun sa mga tao. At ang lahat ay nabusog, lahat ay nasyahan. Huwag nating kalilimutan na libo-libo yung mga tao. Wala sila mga baon na pagkain dahil excited silang sumunod kay Jesus. Nakarating sila doon sa malayong lugar na yun, malayo sa bayan. Inabot na sila ng oras ng pagkain. At sabi ng mga disciples kay Jesus, itabuhin nyo na po sila, pauwiin na para magkanya-kanya na sila ng gawa ng paraan, makabili ng pagkain nila. Sabi ni Jesus, no. Kayo ang magpakain sa mga tao. Wala po tayong may papakain. Meron dito isang bata na nandito talaga siya kasi siya ay nag-aalaga ng mga hayop. Dito siya naninirahan sa lugar na ito. Dito siya nagka-camping. Meron lang siyang 5 pirasong maliliit na tinapay at saka 2 isda na ulam. Pero ano na yun, napaka-konti para sa lahat. Pero alam niyo kung bakit napakain ng lahat ng tao? 2. Yung bata, kahit baon niya yon, pagkain niya yon, hindi pa siya makakauwi sa kanila sa mahabang panahon. Kasi may mga tupa siyang inaalagaan na inihahanap ng damong kakainin, inihahanap ng tubig na maiinom, hindi pa siya magkakaroon ng food. Pero ibinigay niya everything he had. Ibinigay niya sa mga disciples yung kanyang 2 isda at 5 tinapay. Hindi nawala na siya. Pero dahil may taong nagbigay at kalooban ni Jesus na mapakain ang lahat, dumami yung konti ngayon. Ito ang ganda ng kwento. Konti lang ang pagkain mo. Konti lang ang resources mo. Konti lang ang gamot mo. Konti lang ang alcohol mo. Konti lang ang provision mo. Share with those who have nothing. Share with those who have less. And watch God multiply that little for it to become much. Dahil sabi nga ng kanta, little becomes much in the Master's hand. Pero yung konti na yon, 2 isda, 5 tinapay, kung ipinagdamot ng batang yon, well, surely may makakain pa siya ng ilang meals. Pero after that, wala na rin. Pagka nagdadamot ka, pwedeng ma-secure mo yung very immediate need mo. Pero paano yung malayo? Pero pag ang puso mo, mabait, mapagbigay, nakikita yun ng Panginoong Jesus. And the little that you have will be multiplied miraculously sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang ways. Dadami ang pagpapala. Lahat masisiyahan at makakalampas sa oras ng gutom. Yun ang isa-isip natin ngayon. Huwag maging makasarili. Tumulong sa kapwa. Ipasa Diyos ang mga susunod. Magmahalan tayo, magtulungan, lalo sa iyong kasama sa bahay, sa iyong immediate neighbor, because that is what pleases God. And when God is pleased, is it so hard for God to multiply your resources? Judges 19:20. You are welcome at my house, the old man said. Let me supply whatever you need. Only don't spend the night in the square. Ito yung hospitality. Maraming panganib for foreigners to be sleeping in a public place.
So, yung magbukas ka ng yung tahanan at nagpakain ka ng tao, napakahalagang bagay. Of course, it is something that you are not advised to do right now, yung magpapasok ng mga tao sa iyong bahay, kasi nga physical distancing. Pero kung gusto mong tumulong sa mga dumadaan na walang pagkain, mga kapitbahay mo walang pagkain, pwede ka naman maglagay doon sa labas ng bahay mo. Pwede nilang kunin, pwede nilang daanan para makatulong. Ang puso na gustong tumulong, hindi mauubusan ng paraan. Every willing heart finds a way. But every unwilling heart finds an excuse to not help. Isipin natin ngayon, sino-sino ang mga sobrang na-displace, nalagay sa alanganin, nawala ng source of income, nawala ng pagkain, nawala ng mga pangangailangan. At kung tayo binigyan ng Diyos, mag-share tayo. Huwag natin isipin na sarili lang nating survival. Your survival is in God's hands. The abundance of what you have is in God's favor. Yun ang ating unahin. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things, what we want, what we need, will be added unto you. Sabi ng Panginoon. And of course, let's not forget to cooperate with medical, civil authorities para mapasaayos ito. Sila ang mga experts dyan. Sila ang nakakaalam at may pananagutan to create order, to establish order, and to heal and cure people, maging masunurin tayo sa sinasabi ng mga otoridad. Help your neighbor, very especially mentally, emotionally, spiritually. Uplift the mood, the emotion, the spirit of others. Mamili tayo ng mga pag-uusapan, hindi po rin mga nakakalungkot, nakakanervyos, nakaka-stress. Tama na yung mga detalye na nakakapagpagulo lang ng ating isip. Importante lang malaman natin yung general information that can be useful in our daily existence, that can be useful in improving our daily lives. Pero unless we are tasked to rule, to govern, to do medical administrations all over the community, ang task lang natin ngayon is to keep our home, our family, ourselves, our individual bodies healthy para hindi na tayo maging part of the problem. Yun lang hindi ka naging pasyente, ang laking tulong na. Kaya manahimik sa bahay, gawin ang mga dapat gawin para hindi tayo mapahamak, at lalong-lalo na, hindi lang naman physical yung problema ng marami, ganon din yung kanilang emotional issues, nagkakaroon ng mga stress, nagkakaroon ng depression pa nga yung iba. So magpasaya tayo sa isa't isa. Tama na yung kasi share ng mga stressful news kasi wala namang practical news sa daily life yun eh. Hindi na kailangan lahat ng detalye, ma-absorb mo pa. Magpasaya tayo, kumanta, sumayaw, mag-exercise, mag-arts and crafts, makipag-usap, gamitin ang social media, pero sa paraan na nakakapagpasaya, nakakapagpagaan ng damdamin, nakakapagpalakas ng loob. Colossians 2:2, ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob. Yan daw ang dapat ginagawa natin sa ating kapwa. Pagpalain tayo ng Panginoon, malampasan natin ang lahat ng ito, and may we emerge kinder, nicer, more godly, more humane, at higit sa lahat, mas masaya. Matuto tayo sa mga lessons na itinuturo ng mga pagkakataon na ito, at pag pinalampas na tayo ng Panginoon sa kanyang tamang panahon, sa kanyang pinakamagandang paraan, may this be a great lesson for us to value our relationship with God, our relationship with others, even much more. At maalagaan natin ang kalikasan, maalagaan natin ang mga bundok, ang mga halaman, ang mga hayop, ang mga tubig at hangin, na dahil sa ating pagpapamaya bilang human race, nagiging breeding ground for all kinds of diseases. God bless us.